Ito po, pag-usapan natin. Tingnan nga niyo yan. House Bill 11211. Propose na batas na maganda. House Bill 12 or 11211. Ito po ay nagsasabi ng death penalty by firing squad sa corrupt official. Yan po ang layunin ng proposed bill na ito. Ayan. Nakita nyo? Death penalty by firing squad sa mga government o corrupt official ng bansa. Ang sponsor po nito ay si Congressman Kimer Adan Olaso ng Zamboanga, Mindanao. Okay? At ang nakapagtataka po dito, matagal nang nakapile ito sa Kongreso. Kung di ako nakakamali, 2025 pa. Last year pa. Until now, hindi po ginagalaw ng Kongreso. Bakit? Yan ang tanong natin. Ito po yung aking paniniwalang makapagbibigay ng solusyon sa dekada na. Baka 5 dekada na tayong pinagnanakawan ng mga government official from local to national government. Korupsyon sa pera ng bayan. Na wala namang naipakulong ng habang buhay. Yung mga nakukulong ng mga government official, puro nag-uumarte lang, biglang nagkakasakit, house arrest, hospital arrest, tapos wala na. Pero yung pera ng bayan, hindi naman po na ibabalik at hindi nabibigyan ng justisya. Ito pong House Bill 11211 para sa death penalty by firing squad ang nakikitang solusyon ni Congressman Olaso ng Mindanao. At ako yung pabor dito. Kasi sobra na, tama na. Dati barya lang, ngayon daang milyon, bilyon, trilyon ang ninanakaw sa pera ng bayan. Tapos wala lang. Halos ngayon wala naman tayong nakitang malalaking taong nakulong maliban sa isang nagdating senador. Yung mga congressman, contractor, wala pang nakulong kahit isa. May mga wanted na nga, may mga warrant of arrest, may mga kaso na patong-patong hanggang ngayon. Nawawala pa rin si Saldico. So, napakahina ng ating gobyerno para labanan ang korupsyon at proteksyonan ang pera ng bayan. Kaya itong proposed bill na ito ay dapat gumalaw. Suportahan natin ito. Hindi po ito labag sa, alam ko maraming Katoliko, maraming relihiyon magre-react dito. Hindi po yan labag sa ating paniniwala na ang parusang kamatayan sa mga corrupt government official ay nararapat na. Kasi mas mahirap at mas maraming nawawalang buhay dahil sa gutom, kahirapan, epekto ng korupsyon. Yan ay pwedeng nangyayari, hindi lang natin nakikita. Pero maraming naghihirap nung araw pa, hindi lang ngayon. Di ba mas masama yun? Kumakapit sa patalim ang iba dahil sa hirap ng buhay. Mas kasalanan yun dahil napapabayaan. Pero yung ilagay sa ganitong sitwasyon, ang mga korap, kakaunti yun kaysa nagugutom. Kakaunti yun sa mga kaysa pinagnakawan. Kakaunti yan kaysa sa mga matitino. So napapanaw na. Please lang, Speaker D, Congressman Sandro Marcos. Kasi si Sandro Marcos po ang chairman ng Committee on Rules at Majority Leader. Bigyan naman po inyo ng pansin. Lalo na ngayon, recess na kayo. Holy Week. Magdasal at humingi ng gabay. After Holy Week, baka naman pwede nyo yung talakayin na sa Kongreso itong proposed bill na ito, 11211 ni Congressman Olaso. Dahil ito na po ang talagang kailangan natin. Wala pong nangyayari. Ilang dekada na ang ganito ang isyu ng korupsyon. Paulit-ulit lang. Nagpapalit-palit lang ang administrasyon. At tandaan nyo, ano bang gobyerno ang walang korupsyon? Wala.
Mula nung panahon ni Cory Ramos, pasintabi na, nasa kabilang buhay na, Erap Estrada, buhay pa, Gloria Macapagal-Arroyo, walang buhay na rin si Aquino, wala na rin dating Pangulong Duterte, at ngayon kasalukuyang gobyerno. Lahat yan may bahid ng graft in corruption. Kaya nga pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos. Pero Pangulo na yung nag-utos ng investigasyon. Until now, mag-iisang taon na. Wala pang malalaking tao. Mga kontraktor, mga senador, patuloy na nandyan pat namamayagpag, involved sa korupsyon pero pinapasweldo pa natin. Sobrang garapal ito. Kaya, death penalty para matakot, para hindi pamarisan, para wala nang magnakaw, para mabigyan ng proteksyon ang pera ng bayan. Inuulit ko, sa aking personal ng paniniwala, hindi kasalanan ang death penalty dahil yan ay batas na mag-uutos laban sa mga abusado na government official. Pag hindi nyo ito ginalaw at inaproban, katulad ng inyong ginagawa nyo na ilang buwan na o taon na matagal lang nakapile yung proposed bill na yan, hindi nyo tinatalakay. Kalokohan na ito. Takilpan talaga kayo. Kayo rin sa buwatan. Sa ibang bansa, legal ang death penalty. Iba-iba lang ang pamaraan kung paano. Ito pong proposal ng mambabatas mula sa Zamboanga, firing squad para makita ng taong bayan. At sigurado, 10 lang, mga 10 lang, mga 10 government official, i-firing squad, tingnan natin. Pag nakita ng publikong ginagawa dahil may batas, wala nang magnanakaw. Yayaman ang bansa. Magagamit na sa tama ang lahat ng pera. Mababawasan yung ating utang, posibleng tayo ay hindi na mangutang, at posibleng tayo ay hindi na mag-import na kung ano-ano. Dito pa lang marami na maipoproduce. Mayaman ang ating bansa sa lahat ng aspeto. Wala lang kapital, kulang ang pera, ninanakaw pa. Kaya ang death penalty ang magbibigay po ng solusyon at magandang buhay sa mga Pilipino na matitinong nagbabayad ng buwis, na walang kalaban-laban kung nakawan, walang kalaban-laban kung pagsamantalahan dahil walang death penalty. Mr. President Bongbong Marcos, ito yung sana'y maiwan mong legacy. Bago matapos ang term mo, halos 2 taong mahigit pa, ito po ang inyong bigyan ng pansin para ito yung iiwan mo na magiging pamana mo sa lahat ng Pilipino na seryoso ka na labanan ng korupsyon sa magitan po ng iiwang batas na hahabol sa kahit kanino. Pag hindi mo ginawa ito, baliwala ang laban mo sa korupsyon, sa aking personal opinion. Kasi paulit-ulit lang yan. Pag alis mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Ang magnanakaw, pabalik-baligtad lang yan. Nagsisipsipan lang yan, balimbing lang yan. Kung sinong presidente nagsisipsipan para magnakaw ulit. Real talk lang. Yan po ang totoo. Please like and share.